Nakapagtala ng mababang payout disbursement ang Department of Social Welfare and Development sa kanilang flagship program na Pantawid Pamilya o Pantawid Pilipino Program o 4Ps. Paliwanag na ang kalihim ng ahensya, bunsod ito nang nagpapatuloy nilang reassessment sa mga benepisyaryo ng nasabing programa. Para sa detalye ng balita, may report si Criza Lopez. Sa naganap na pagdinig ng Department of Social Welfare and Development sa Social Welfare of Committee on Appropriation, ipinakita ng ahensya ang mga pinaggastusan nito sa kanilang mga proyekto at programa. Nakita rito na nakapagtala ng mababang payout disbursement sa flagship program nito na Pantawid Pilipino Program o 4Ps na umabot lamang sa 13.36% para sa taong 2023. Mas mababa sa nailabas noong 2022 na may 89.82% rate. Admittedly, this is a bit low because we are in the process of completing the validation and further assessment of the 4Ps beneficiaries who were tagged as non-poor under the Listahanan 3 using our tool called the Social Welfare Development Indicators or SWEDI. Bunsod daw ito ng reassessment sa mga benepisyaryo ng naturang programa. Sa kanilang catch-up plan, nagsagawa na rin ang fast-tracking ng validation at special assessment ng mga household gamit mismo ang Social Welfare Development Indicators o SWEDI. Umaasa naman ang ahensya na matatapos na ang kanilang assessment sa buwan ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Indicators or SWEDI. We hope to complete the assessment process by the end of September 2023 to determine the continued eligibility of the households, whether they should be retained as active beneficiaries or they should exit the program. Sa oras na matapos na ang reassessment ng ahensya, sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na magiging mabilis na ang payout sa mga ito. Ang mga naturang benepisyaryo na muling dumaan sa reassessment ay ang mga naging maayos na ang pamumuhay bago ang pandemya at naalis na sa listahan. Ngunit tinatayang nasa 700,000 ang bumalik sa DSWD at nagsabing muli silang bumalik sa dati nitong estado sa buhay. Inaasahan daw ng ahensya na maaabot nila ang 4.4 million beneficiaries sa darating na October at November at maaaring magresulta sa total of 96.55 billion utilization rate. By then, a total of 96.55 billion, inclusive of incremental operating costs, will be obligated, which will translate to 94% utilization rate. Para sa URTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.